Good morning po sa ating lahat. Muli ako si Daniel, director po ng 10 AM service. And ako naniniwala ako may gagawing maganda si Lord sa araw na to. Amen? Pero sabihin mo muna sa katabi mo, ang fresh mo naman. Mukha kang bagong gising Ayan. So this month, ang series natin for this month is titled Tahanan. Amen? Sino nandito last week? Amen, amen. Naalala nyo yung preaching ni Pastor Jan, ang sabi niya, how to make our house a home. Sabi doon, di ba, don't work in vain, don't watch in vain, don't build in vain, kundi ang stability, security, and success ng family ay nakadepende kay God. Amen? Actually, pag binrowse natin ng internet, napakaraming tips on how to make your house a home. Kasi magkaiba yung house sa home di ba? Sabi dito, meron ako nakita isang article. Ang title is 14 Expert Tips for a Happier Home. Ang sabi doon, repaint, palitan mo daw yung pintura mo, bagong furniture, yung pabanguhin mo daw yung loob ng bahay mo. Tapos embrace exercise daw, yung magyakapan kayo sa family, magplant daw kayo ng garden, etc. 14 yon. Meron din ako isang nabasa, 7 ways to make your house a home. Sabi doon, make it functional, add warmth, make guests feel comfortable, feel welcome, and so on and so forth. Napakaraming tips on how to make our house a home. Pero are those things ba really gonna work or gonna make our house a home? Yung bang mga bagay na yan ang magta-transform ng ating mga bahay sa home? So kaya napakaganda ng series na to. Amen ba? Napakaganda ng series na to. Kaya tapusin natin sa mga nasa physical and nasa live. Tapusin natin to. Ngayon, ang pag-uusapan natin, bago natin itungo dun sa main topic natin, meron muna ako ipapakita mga pictures sa inyo. Yan. 6 pictures to. Umpisahan natin to. Yan. Picture number 1. Nung bata pa siya, 1990, saranggola yung hawak niya ngayon. Selfie sticks. Selfie na. Picture number 2. Ayan. Kita niyo yan, yung robot na yung nagbabasa. Yung tao nagsi-cellphone na. Picture number 3. Ayan. Imagine niyo anak niyo yan, Wala nang kalaro. Picture number 4. Binabantayan yung cellphone, hindi yung bata, Yan. Picture number 5. Yan. Cellphone pa din. And last, yung picture number 6. Yan. Yan. Nagkakainan sila pero nasa harapan nila cellphone. Yan. Nakuha ko yung mga pictures na yan sa Google. Okay? And do you agree guys na merong mga deeper meaning doon sa mga pictures? Yung mga pictures lang yun, pero meron silang ibig sabihin, And familiar ba sa'yo yung ganong picture? Nakita nyo na ba sa internet yun? Nakita nyo na sa internet. Pero ang nakakalungkot, minsan nakikita natin yun sa loob ng bahay. Amen? And I believe, naninirahan tayo ngayon, we are living in a modern world na internet, cellphone, mga gadget, is essential na kasi na ginagamit natin para sa work, kailangan na natin yan. Pero ang nakakalungkot, hindi natin nagagamit ng ayos. Amen ba? Meron ako nabasa isang quote. Sabi, actually dalawa to, from Pinterest, hindi ko lang matukoy kung sino yung author nito. Ayan, sabi dito, your cellphone brings you closer and distances you at the same time. And your cellphone brings you closer to a person far from you, but it takes you away from one sitting next to you. Now, cellphone was invented for communication. Pero yun nga, nakakalungkot, hindi natin siya nagagamit ng tama. And even us Christians, nadig nyo na yung sa nanay nyo, kaka-cellphone mo yan. pero ako naniniwala ako na ayaw natin mangyari yung mga pictures na yon sa family natin. Amen ba? Amen. So, bukod sa pagsama ni Lord sa family natin, bukod sa pagkilos ni Lord sa family natin, isa sa mga essential na kailangan natin matutunan to make our house a home,
kailangan natin matutunan kung paano makipag-communicate sa family natin. Amen? So, ang pagpo-focusan natin today is communication. Ang title ng pag-uusapan natin is Godly Communication. Home with Godly Communication. Amen ba? So, pray muna tayo. Let's pray. Hallelujah, Jesus. Bless you, Lord. Praise you, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na ito na muli makakapag-aral po kami ng inyong salita. We are asking for your mercy, for your grace, Panginoon, for your protection, Lord. Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan, Panginoon, kung ano po yung gusto niyong sabihin sa amin. Gawin mo pong bukas ang aming mga puso, bukas ang aming mga tenga at isipan, Lord. At maging ready kami, Panginoon, na tanggapin kung ano man, Lord, yung mga salita na gusto niyong sabihin sa amin. And we are praying, Lord, na hindi namin ito may apply ngayon lang, kundi, Panginoon, may apply namin ito ng pangmatagalan sa family namin, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yan, ang title ng pag-usapan natin is Home with Godly Communication. Ano nga ba ang sinasabi ng Bible tungkol sa tamang pakikipag-communicate, especially sa family natin? Naniniwala ba kayo na importante ang communication sa loob ng bahay? Amen. And actually, nung ginagawa ko tong preaching na to, yung misis ko ginigising ko sorry na, patawarin mo na ako. And I believe bago mangusap si Lord sa pulpit, nangungusap muna siya sa mga preach. Yan, so define muna natin what is communication. Sabi ni Miriam, it is a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbol, sign, or behavior. Sabi naman ni paring Oxford, the imparting or exchanging of information or news. It comes from the Latin word communicare, means to share. So as human beings, we use different parts of our body to communicate. Merong sign language, merong tinginan lang. Sa banda, minsan, ganun lang kuha na. Sa bahay, ganun din. Tumingin lang na ganyan nanay mo. Alam mo na, yari ka. Di ba? We use different kinds or body parts para ma-express kung ano man yung gusto natin i-share. So, ngayon, naniniwala ako na may mapupulot tayong aral sa ituturo ni Lord sa atin ngayong araw na to para tayo ay maging godly communicator or effective na communicator and home builder. Amen? So, number 1, tuloy-tuloy ko na to Number 1, a godly communicator has listening ears. Listening ears. May mga listening ears. Sabi sa James chapter 1 verses 19 to 20, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Sabi ni James, listening ears, we should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Mas mabilis daw dapat tayong makinig kesa magsalita. Amen? May mga times kasi na nakikinig tayo sa kausap natin, kahit family man natin yan or sa ibang tao man yan, may mga times na nakikinig tayo sa kanila para lang meron tayong mairibat. Para lang meron tayong may magandang sabihin kasi maganda yung sinabi niya. Or para lang mapacify kung ano man yung kailangan kung ano man yung kailangan niya. Pero ang godly communicator ay hindi ganun. Amen? Mas mabilis dapat tayong makinig para mas maintindihan natin kung ano yung gusto niya talagang sabihin. Hindi natin iintindihin kung ano yung sasabihin natin sa kanya. Okay? Yun ang pinakamalaking pagkakamali natin. Nami-misinterpret natin yung mga kausap natin dahil iniisip natin, habang nagsasalita siya, isip natin, ano kayang magandang sabihin after niya? Kailangan may masabi akong maganda after niyan. Diba? Kaso sabihin mo sa katabi mo, wala ka sa flip-top. Wala ka sa flip-top. Sa flip-top kasi ganun Di ba? Pabilisan magsalita, pagandahan ng litanya, pagandahan ng salitang ginagamit, may bars pa, di ba? Meron pang may mga rebuttals pa. Sa flip-top ganun, pabilisan magsalita, pagandahan ng sinasabi, pero hindi pakikinig. Ang godly communicator ay marunong makinig. Mas mabilis makinig kaysa magsalita. Bukod doon, ang godly communicator ay mas mabilis makinig kaysa magpakita ng emosyon. Diba sabi ni James, slow to become angry. Hindi ka makikinig
ang godly communicator daw ay hindi yan nakikinig na parang merong hinihintay na mag-i-snap sa tenga niya. Yung may ting! Yung tipong nakikinig ka, di ba? Sige. Sige, okay, sige. Yung pinapakinggan mo. Tas nasa isip mo, wag mo lang akong tatawaging Daniel. Yari ka talaga sa akin. Yung may mga ganun, di ba? Wag mo lang sasabihin to, talagang babibigwasan kita. May mga ganong listener eh. Pero wala nun sa FOM, amen? Claim na natin, wala nun sa FOM. Amen? Sabi ni James, mas mabilis dapat tayong makinig kaysa magpakita ng emosyon. Hindi yung nagsasalita yung kausap mo, abutin to sa akin pag may maling sinabi to. Yeah. Kaya yung mga anak minsan hirap na hirap magsabi sa mga magulang kasi iniisip nila, ako, yari ako sa nanay ko, sa tatay ko. Tay, pakak! May mga na-experience na ganun before. Tay pa lang yung sinasabi, di ba? Meron din naman ng mga magulang na hirap magsabi sa anak na kailangan na pala ng magulang ng tulong sa mga young pro dyan. Yung tipong iniisip ng magulang, nahihiya ako magsabi sa anak ko kasi baka magalit sila sa akin. Baka mamaya hindi ako bigyan ng allowance. 'Di ba? May mga ganun. Nangyayari yun dahil merong nauuna yung emosyon kaysa sa pakikinig. Pero ang godly communicator, dapat nauuna yung pakikinig kaysa sa panginginig ng laman. Nauna yung nanginig yung laman mo bago ka nakinig. No? Sabi mo sa katabi mo, paunahin ang pakikinig kaysa panginginig. Di ba? So, at ang dami pang examples, napakarami pang examples na pwede nating makuha kapag tayo ay merong listening ears. Meron mga tao na mahilig sila magpalaman ng mga mensahe sa mga sinasabi nila. Narinig niyo na ba yung read between the lines? Narinig niyo na ba yun? May mga tao na mahilig mag-sugarcoat ng gusto nilang sabihin. Pero kapag meron kang listening ears, maiintindihan mo yun. Amen? Meron din naman mga tao na magaling magtago ng emosyon. Magaling magpanggap. Di ba? Pero kapag meron kang listening ears, maiintindihan at mararamdaman mo kung ano yung gusto nilang iparating talaga. Meron din naman mga tao na nahihiya magsabi ng totoo. Pero kapag naramdaman nila na nakikinig ka talaga, magsasabi yan. Amen? Sabi nga sa 1 Peter chapter 3 verse 8, ang gamit ko pong version is Amplified Version. Finally, all of you be like-minded, united in spirit, sympathetic, brotherly, kind-hearted, courteous and compassionate toward each other as member of one household, and humble in spirit. Tandaan nyo guys, there are many problems that comes from lack of listening. Pero marami ding problems na masosolve through listening. Amen? Pero more than sa pakikinig natin sa mga family members natin, sa mga ibang tao, kailangan matuto rin tayong makinig kay Lord. Amen? So kung gusto mo na maging maayos ang family mo, makinig tayo kay Lord. Amen? Sino dito gusto maging maayos sa family niya? Amen. So makikinig tayo kay Lord. Amen ba? Amen. So kung gaano ka generous si Lord, dahil may maraming blessing na kayang ibigay si Lord through obedience, ganun din karami yung curses nakakambal ng disobedience. Saan ba nagmumula yung obedience and disobedience? Sa pakikinig. Diba? And best example dito is si Adam and Eve. Alam na natin yung nangyari. Diba? Pinagbawalan sila ni Lord na huwag kainin yung bunga ng punong kahoy na to. Ano naging result? Kinain nila. Ano naging result? Ito, sa Genesis chapter 3 verses 16 to 19 sa Tagalog. Yan. Sinabi ni Lord sa babae, dahil sa ginawa mo yan, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak. Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. Sinabi rin ni Lord sa lalaki, dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal sa iyo, susumpain ko ang lupa. Kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng husto para makakain. Tutubo sa lupa ang mga damo at halamang may tinik at ang kakainin mo ay manggagaling sa mga pananim sa bukid. Kinakailangang magpakahirap ka ng husto para makakain hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan.
Dahil ito sa hindi sila nakinig kay Lord. Imagine, hanggang ngayon nararamdaman natin yung effect ng kasalanan na ginawa ni Adam and Eve. And naniniwala ako na ayaw nating lahat na mag-suffer yung mga susunod na henerasyon natin dahil sa hindi tayo nakinig kay Lord. Amen? So, ang godly communicator, merong listening ears. Kaya sabi mo sa katabi mo, tara, makinig tayo kay Lord. Tara, makinig tayo kay Lord. And sabi naman ni Lord sa Proverbs 3, chapter 3, verse 5 to 8, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Do not be wise with your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. So makikinig na tayo kay Lord. Makikinig din tayo sa mga kapatiran, sa ka-family members natin. Amen? Amen. So, godly communicator has listening ears. Number 2, godly communicator has a gracious tongue. Gracious tongue. Sabi sa Colossians chapter 4, verse 6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer anyone. Along with listening ears, bukod sa pakikinig, dapat marunong din tayong pumili ng mga gracious words, gracious na conversation, gumawa ng mga gracious na conversation. Sabi sa isang article na nabasa ko, this is article by Jillian E. Castillo, the research published in the journal Child Development and involving 900 families. Meron daw sinurvey na 900 families found that adolescent who experience harsh and verbal discipline from their parents more likely to foster anger, be irritable, show sign of depression, and misbehave in school. Moreover, they even found harsh verbal discipline was ineffective at changing the children's behavior problem. 900 families ang sinurvey. Tinanong tungkol dito sa pagdidisiplina. Tapos nalaman nila na out doon sa 900 na yon, hindi effective yung mga harsh words na sinasabi sa mga anak. Ang nangyayari pa, nagkakaroon ng anger management yung mga bata, paglaki, tapos nagiging irritable, nagkakaroon ng depression, at kung ano-ano pang mga negative attitude dahil sa hindi maayos na pananalita. Kung gusto natin na maging godly communicator, dapat meron tayong gracious conversation with our family. Kaya napakalaki ng impact ng salita at pananalita ng mga tao sa paligid natin. Nakakapagbigay din ito ng motivation to do or feel something bad. Okay? Sabi nga ni William Chapman, alam niyo to, words cut deeper than knives. A knife can be pulled out, words are embedded into our soul. Sabi naman ni Paul, tayong mga godly communicator, dapat gracious sa pagsasalita. Iwasan natin yung mga harsh words, yung tipong nasagi ka lang ng anak mo, put a little more. Nagmura ka na agad, di ba? Hindi ako nagmura, ha? Yan. Iwasan din natin yung mga curses sa family natin. Sinabihan mo yung anak mo, hanggang dyan ka na lang, hindi ka na nagtanda, hindi ka na tumino, wala kang mararating sa buhay. Walang magandang effect yan sa buhay natin, sa mga anak natin. Iwasan din natin na magbigay ng mga unforgiving words sa family members natin. Yung tipong hindi lang nakapaghugas ng isang na-miss lang na isang oras yung hugasin, kung ano-ano na sinabi mo. Ang tamad-tamad mo talaga. Kaka-cellphone mo yan. Diba? Diba? Ganon din naman sa mga anak, sa mga magulang. Hindi lang napagbigyan yung gusto. Nanay ko, ganito talaga, wala talagang kwenta yan. Ganito talaga yung tatay ko. Alam mo yun? Iwasan natin yun. Iwasan din natin yung pagsigaw-sigaw. Hindi gracious yan. Di po nag-uusap lang kayo. Ano nga eh. O nga po tay. O kamusta naman yung exam mo? Ayun po, naka 85 lang po. Ano nga 85? Dapat 99. Nagalit ka na ganun, di ba? Iwasan natin yun, pagsigaw-sigaw, yung pagbulyaw, yung pagsinghal. Iwasan din natin yung pagbibitaw ng mga salita na hindi natin kinoconsider kung sino yung kausap natin at kung ano yung relasyon natin sa kausap natin. Sabi sa Google, ang effect daw ng mga emotional and psychological mistreatment na nanggaling sa masasakit na salita ay ito.
Number one is depression. Number one effect ng hindi magandang pananalita, depression. Ang daming tao ngayon ang depressed, ano? Daming na-diagnose ng depression ngayon. Pero nakuha nila yan, isa sa mga factor yung mistreatment, yung hindi magandang salita na nakuha nila. Meron pa, lack of self-confidence. Dahil sinabihan na, yan, ang bobo-bobo mo, wala kang kwenta. Bumaba na yung self-confidence nila. Anxiety, insomnia, shame, confusion. Na-confuse na sila. Sino nga ba talaga ako? Babae ba talaga ako? O lalaki ba talaga ako? Anak ba talaga ako ng nanay ko? Yan. Powerlessness, chronic pain, eating disorder. Nagtataka yung mga magulang, ba't di ko makain yung anak ko? Yung pala may nasabi na hindi maganda. Dinamdam, di ba? Fear, trust issues, at nahihirapan yung bata na mag-form ng healthy relationship with others. Kasi hindi niya, dahil sa mga salita na hindi maganda na natanggap niya. Ang mas mahirap, ang isang tao na naka-experience ng mga bagay na to, nakakuha ng attitude na to dahil sa mistreatment, dahil sa hindi magandang salita na nakuha nila, ang masama, na ipapasa nila to sa mga kausap nila, sa mga magiging anak nila. Pero ayaw natin to sa church, di ba? Sa family natin. Ayaw natin to. Amen? Amen. So be gracious. Laging graciousness ang ipairal natin every time nakausap natin yung mga family members natin. Sabi nga sa Romans chapter 14 verse 19, let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Bukod sa pagiging godly communicator na gracious magsalita, ang sabi din ni Paul dito ay kailangan, sabi niya sa verse ay, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt. Salt is preservative. Amen? And kailangan natin ang salt or yung seasoning na may salt sa conversation natin with our family members to preserve the relationship. Tandaan nyo guys it is better to lose a fight than to lose a wife, than to lose a family member. Amen? Kaya tayong mga lalaki, hindi tayo under. Nagpaparaya lang tayo. Amen? Power. Ha? Pag umabuso, ibang usapan na yon. Hindi. So, magpasensya pa din. Seasoned with salt seasoned with salt. So yun, tandaan nyo na, it is better to lose a conversation kesa mawala yung relationship na yan. Amen? Amen. So ano kailangan natin ulit para maging godly communicator tayo? Number 1 is listening ears. Number 2, gracious tongue. Number 3, last point na po ito. Maiksi lang yung preaching natin for today. A godly communicator has godly heart. Sabi ni Jesus Christ, sabi niya sa Luke chapter 6 verse 45, a good man brings good things out of the good stored up in his heart. And the evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. This is so plain and simple. This is very plain and simple. Kung ano ang laman ng puso mo, yan ang lalabas dyan. Lalabas sa bibig mo. Okay, kung ano ang laman ng puso mo, yan ang gagawin mo. Amen? So kung gusto natin ng maging godly communicator, siksikin natin yung puso natin ng godly things. Amen? Sabi nga sa Proverbs chapter 4 verse 23, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Pag nag-imbak ka ng mga hindi magagandang attitudes dyan, ng mga hindi magagandang memories dyan, hindi na may papasa mo, hindi na lalabas sa'yo. Kung nag-imbak ka ng galit dyan, most likely, galit din na may papasa mo. Galit din ang lalabas sa bibig mo. Kung nag-imbak ka ng inggit, ng sama ng loob, yan ang lalabas yan. Magmamanifest yan. Yan yung nasa puso mo Kung nag-imbak ka ng toxicity dyan, yan din ang lalabas sa'yo. Kaya huwag tayong magtataka kung ang puso natin, punong-puno ng galit, tas yung family natin, galit din sa atin. Huwag tayong magtataka kung ganun. Kasi puno ng galit yung puso mo Pero tayong mga Kristiyano, dapat tayo ay nag-iipon ng godly things. Heavenly things. Sorry. So, kailangan punuin natin ang puso natin ng worship. Una, worship. Punuin natin ang puso natin ng pagpupuri sa Panginoon.
para hindi ka na mahiyang magpatugtog ng Christian song sa bahay ninyo. Di ba? Mas gusto mo yung, this is a song for the broke. Pag Sunday, ganun yung tugtog eh, no? Ibahin na natin. Kailangan tugtog natin, sukdulang biyaya, mga ganyan, dakilang katapatan. Tsaka yung kinanta natin, kamusta ka na? Diba? Pagising ng anak mo, kamusta ka na? Sa'yo ng ganun, di ba? Punuin natin yung puso natin ng worship para hindi na rin tayo mahiyang makipagkantahan ng mga Christian song sa family natin. Para hindi na rin tayo mahiyang magpuri sa loob ng bahay. Amen? Amen. Naalala ko nung birthday ni Pastor Lea, nagpunta kami doon kila Tita Jeanette. After namin mag-videoke, after namin magkain, after namin mag-videoke, nagkantahan kami. Mga Christian song. Mga kinakanta-kanta na. Yung Jaire, tapos yung mga sukdulang ano pa mangha, yan, worthy. At walang problema dun sa bahay. Kasi yung bahay, nasanay na ng ganun. Merong godly heart. Meron ng godly heart yung bahay. Amen? So, bukod sa worship, imbakan din natin ang puso natin ng Word of God. Para kung ano man yung sabihin mo sa anak mo, nakabase sa Word of God, kung ano man yung pagdidisiplina na gagawin ninyo, aligned sa Word of God, yung mga pagpapayo, galing sa Word of God, hindi galing sa TikTok, hindi galing sa Facebook, yan. Tapos biblical yung usapan sa bahay. Amen? Dahil puno na ng Word of God yung puso mo. Pangatlo, yung works. Godly works. Punuin mo ng godly works yung puso mo. Yung ano ba yon? Mga evangelism, mga Bible study, yung giving, yung love sa isa't isa, yung service. Punuin mo ng ganyan yung puso mo para pagdating mo sa bahay, yan ang lalabas. Ayaw mo nun, yung bahay mo parang simbahan na. Kayo magpa-family. Amen? So guys, alam ko, maiksi lang talaga tong preaching na to. And alam ko, nangusap si Lord sa atin in His own way. Alam ko, nangungusap si Lord sa inyo. And isa lang ang prayer ko for today. Ayusin ni Lord yung puso natin. Kasi pag ayos ang puso mo, madali na lang sa'yo makinig. Kapag ayos ang puso mo, madali na lang sa'yo makipag-usap ng maayos. Kapag ayos ang puso mo, madaling gawin ang lahat. Lalong-lalo na para sa family natin. Let me end with these verses, guys. Ito yung utos ni Lord. Ito yung bilin ni Lord sa atin para sa mga family members. Sabi sa Colossians chapter 3, verses 18 to 21, ang ginamit kong version is the Message. Wives, understand and support your husbands by submitting to them in ways that honor the master. Husband, yung mga wives dyan, alam ko mag-i-amen kayo eh. Go all out in love for your wives. Don't take advantage of them. Children, do what your parents tell you. This delights the master no end. Parents, don't come down too hard on your children or you'll crush their spirits. Tama, di ba? Tama. May mga bawi doon. Parang may mag-uusap mamaya sa bahay, ah. Pero gracious, di ba? Gracious. Ito pa, sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 4, ang Tagalog naman to, mga anak, sundin nyo ang mga magulang nyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Igalang nyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. At ito ang pangako, giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. At kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay. Huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin nyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Yan ang utos ni Lord. Yan ang gusto ni Lord na mangyari sa loob ng bahay. And alam ko na magagawa natin to, lalong-lalo na kung itatama ni Lord yung puso natin. Amen? So, yan, tayo tayo. This time, hingi tayo kay Lord ng guidance, hingi tayo kay Lord ng pangungusap niya, hingi tayo kay Lord ng strength, na baguhin ni Lord yung puso natin right now. Alam ko na marami sa atin ang nasaktan, ang hindi kayang
sabihin sa mga magulang nila, sa mga kapatid nila, yung totoong nararamdaman nila. Alam ko marami dito gumagawa ng mga bagay para mapansin sila ng magulang nila, para sabihin, marinig nila sa magulang nila, proud ako sa iyo anak. Meron din naman mga magulang dito na ginagawa ang lahat para sa anak. Alam ko dito may mga puso na nasaktan. May mga puso na nahihirapan, kaya nahihirapan din makipag-communicate ng maayos sa mga families nila. Right now, kung nandito yung family member mo na nakagalit mo, may sama ka ng loob, o nakasakit sa'yo, pwede mo siyang lapitan, pwede mo siyang yakapin, pwede mo siyang kausapin. And this time, hayaan natin na si Lord yung kumilos. Hingi tayo kay Lord ng tulong. Paayos tayo ng puso. Palinis tayo ng puso para mas mabigay natin yung tamang treatment sa mga families natin. Tamang communication sa mga families natin. Praise you, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa mensahe mo, sa pangungusap mo sa amin ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon, sa pagre-remind sa amin na kailangan namin maging good communicator, godly communicator, para maging maayos, maging mas maayos yung tahanan na meron kami, Panginoon. Right now, Lord, kung meron man pong mga galit sa puso namin, sama ng loob, Panginoon. Panginoon, kayo po ang mag-comfort dito. Kayo po ang magpagaling nito. Kayo po ang magtanggal nito, Panginoon. Kung meron mang mga family members, Panginoon, na sira yung relationship, Panginoon, we're asking, Lord, for your help, for your grace, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ma-restore yung relationship na nasira, lalong-lalo na, Lord, sa families namin, Panginoon. At gamitin mo, Panginoon, itong mensahe na to, gamitin mo itong oras na ito, Panginoon, para i-motivate kami, Panginoon, itulak kami, Panginoon, na from now on, Lord, magiging maayos na communicator na kami sa family namin, Panginoon. Panginoon, patawarin mo, Lord, yung mga nagawa namin, mga nabitaw namin na hindi magandang salita sa mga families namin, family member namin, sa mga anak namin, sa mga magulang namin, sa mga kapatid namin, sa asawa namin, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At we pray, Lord, na hipuin niyo rin, Panginoon, yung puso ng bawat family members namin na magkaroon ng kapatawaran, Panginoon, sa loob ng bahay. And I know, Panginoon, na kayo po ang sasama at tutulong sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Lord. Tinataas namin, Panginoon, sa iyo ang lahat ng family members namin, Panginoon. Kayo po, Panginoon, na magpala sa loob ng bahay namin. Kayo, Panginoon, na magbigay ng mga provision. Kayo magbigay, Lord, ng healing, ng maayos na relationship, ng love, ng harmony, Panginoon, sa loob ng bahay. At makita, Panginoon, ng mga family members namin, Lord, na ang totoong Kristiyano nagsisimba, naglilingkod sa iyo, Panginoon, ay Kristiyano na may desire na maayos ang buong family, Panginoon. At nawa, Panginoon, hindi lang doon magtapos, kundi, Lord, madala namin dito sa simbahan ng mga family members namin, Panginoon. Lord, tulungan mo yung mga asawang lalaki, Panginoon. Kami mga ama, Panginoon, mga asawang lalaki. Tulungan mo kami, Lord, na maging tunay na haligi ng tahanan, Panginoon. Samahan niyo kami palagi, Lord, sa mga ginagawa namin para sa aming mga magulang, ganun din, Lord, or sa aming mga tahanan, ganun din, Lord, sa mga asawang babae, Panginoon. Lord, patuloy niyo po silang gawing ilaw ng tahanan, Panginoon. Patuloy niyo silang bigyan ng kasipagan, patuloy niyo silang bigyan ng tibay at lakas ng loob, Panginoon. And I also pray, Panginoon, para sa aming mga anak, Panginoon, gawin niyo po kaming mga masunuring anak. Gawin niyo po kami, Lord, na mga anak na hindi sakit ng ulo ng aming mga magulang, kundi, Lord, every time na makikita kami ng aming mga nanay at tatay, kasisiyahan kami, Panginoon. Lord, kayo po ang magpala at pumrotekta sa buong family namin, Panginoon. Kung meron man kasakitan, Panginoon, kayo po magpagaling. Kung meron man pagkukulang, Panginoon, kayo po magpunaw. At kung kulang man ang pag-ibig, Lord, kayo po ang gumitna at magbigay ng pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. And
Guys, may request lang ako. Purposely, iniksian ko tong preaching na ito para magkaroon tayo ng time sa mga family natin. Sa mga life group leaders, sa mga workers ng 10 a.m. service, kapag magagather po kayo, please, iksian nyo lang. Pauwiin natin agad ng maaga yung mga family, yung mga ka-churchmate natin dito. Mag-spend time tayo sa family natin, kausapin natin sila, baka abutan pa natin yung lunch time nila, sama-sama tayong kumain. Sa mga hindi naman naabutan yung lunch time, umuwi tayo agad, mag-prepare tayo ng merienda para sa family natin. At ngayong araw na to, simulan natin yung pagbawi sa kanila. Amen? Amen. Praise the Lord.